Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Noda Verita, 6 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagulanan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat magagala, kumusta? Maayong hapon ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Grabe kainit, no? Sakto to nga sulti sa ato mga tigpaminaw dito sa Bohol area. Kay kaganina pa nag-report sila. Bisag si Ma'am Faye Mondia kaganina, igon siya nga murag na init na ang palibot. Maupod ni nga mong gibati diri sa poblasyon area sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Murag wa tay internet, no? Kay anara na naga-reflect na importante kining atong internet para nga atong madawat masalod nato ang atong mga pangutana gikan sa atong mga suking tigpaminaw. Sa di pa sabta magapaday nga to sa unahan, ako lang mo paibaon nga ang Nuda Veritas program doon na tay YouTube channel, no? Nga mao na inyong kadangpan in kaso gusto mo mag-review sa pipila ka baga pautana nga giduso dinhi sa ato nga programa. Diha inyong ma-review pinagi sa pag-type, no? Sa atong YouTube channel sa Nuda Veritas. I-type lang Nuda Veritas CDO. Akong sublion Nuda Veritas CDO. O pag na ituplok ninyo, kunya manggawas dayon ang nagkalaling episode sa atong programa nga Nuda Veritas. Paibawon ta kabaw nga kini nga programa hapit mag-oras sa ato pataas-taas gayod, no? Muna nga ako gadi nga isugyot di kaninyo nga kuno galing gusto mo mag-review sa ato nga mga programa sa Nuda Veritas dia sa YouTube. Ang akong i-suggest ka ng taas ang oras sa bakante. Ilabi na sa kagabion ka ng dahing kamumutulog aron nga mapicture ninyo ug unsa gyud ang specific nga explanation dugtong sa mga pautana gikan sa atong mga tigpaminaw. Paghuman paki-subscribe lang para maka tabang punta sa atong mga kahigala kaila diha mismo sa kadaplinan. Kay importante magud ni nga programa mao ni ang paghatag o kaalam o kaybaw sa atong mga tigpaminaw. Ilabi na kung hisgutan nato ang mga pangitabo sa atong nasod o balaod labaw sa tanan. So dugtong sa atong programang Nuda Veritas na atay information o education drive nga atong hibuon pagpasabot kay dili tanan ang nakahibalo, no? Ang suwito og nasayod sa mga bag-o nato nga mga patakaran sa atong pamalaod nining mga panahona. So muna ang ato ipahinomdom di kaninyo, ha? Ay bog kalimot pag-subscribe diha. Alright, karon taon magasugod na ta og dawat sa inyong pautana. Mahimo diri sa pikas nga linya sa 0917-704-3210 og dili ba diri sa ato nga Facebook ato pud na nga dawaton. Nakadumdum ko dunay pautana nga giduso na to miagi pero late na kayo akong tan-awon og ma-trace ba nako tong gipadala nga pautana sa ato ang mga tigpaminaw dito kadto naka
linya sa 0917-704-3210. Ako sang gatanawon ha. Kadyot. Mga kuan man ni, mga pulso man ni ganina. Okay. O mga pulso ang niya dinhing daghan. Right, asa na mo itong pangutana ha? Dera. Wa na ko ni ma-accommodate na itong miagi tungod kay murag na absenta sa oras, nabasa ko ni after the program na, no? Mubo kay yung pangutana part, no? Ingon pa niya September na, pizza ay September 16 sa Maderon. Lunes pa lugar ni, wa na ko mabasa. Mura man September 16. Sir Frank, balo ako. Sir Frank, balo ako, namatay na akong bana. Naa siya kabtangan, sinunod sa iyang mga ginikanan. Wala kami anak, naaba ko'y katungod. Murawag fail na ko, gabuwag ni sila, no? Paminaw. Sir Frank, balo ako, namatay na. Kaybaw na lugar siya sa ato pagkilugar nga. Murag nakalayo siya. Kay gipahibaw man siya. Sir Frank, balo ako, namatay na akong bana, na siya kabtangan, sinunod sa iyang mga ginikanan. Wala kami anak, naaba ko'y katungod. Okay. Now, kung kamo na minyo 1987, kano sa mo nag-minyo, kining nagpadala sa maong pangutana. Ha? Ako lang i-explain ninyo para masabtan kay wala sila anak. Wala sila anak. Panon silang kaminyoon, kung ingon nining sitwasyon, 1987 na minyo mo, nanang mga tuiga, hangtod na ning mga panahon na. Natay inunta bag-o nga provision sa atong balaod, ilabi na may tungod sa exclusive property. Okay. Kung panalitan sinunod ni, no? Bahin kini panalitan sa imong bana, panahon nga kamo na minyo 1987. Kini nga property maisip nga exclusive property. Alright. Ang exclusive property, samtang buhi pa si bana o asawa, di na sila mahilabtanay kay exclusive property man. Mahimo ang bana makabut-buot sa pag-dispatchar sa mga property without the knowledge, without the consent, or prior approval of the spouse or the wife. Kay iya man ang exclusive. And vice versa, because if the wife decided to dispose the property which is considered exclusive property also, ang bana dili ang ay mag-insister nga dili ka makabaligya na without my consent. Nganuman kay exclusive property na, ilabi na kon nagpakasal kamo 1987 onward, kay mao kana ang validity, effectivity sa Family Code of the Philippines, August 3 of 1987. Okay. So ingon na. Now, muna nga sa maong sit-up, maglaway lugar sila because they have their own exclusive property. Anytime pwede ma-dispose sa spouse. Alright. Pero, wala na magpakawala sa paglaom nga dili pwede makasunod ang either spouse kung mamatay si bana or mamatay man panalitan si asawa. Nganuman, because under the law, si wife or si husband is considered compulsory heir. Okay? Na kung mamatay si asawa o mamatay si bana, kinsay compulsory heir niya, nga wa masali anak, ang spouse, the surviving spouse. So, ninang bahay na, nangutana ka, way anak, pero buhi ka pa man, unya maisip to nga exclusive property, ikaw compulsory heir, kinanglan nga i-assert nimong imong katungod nga pwede ka
maisip nga compulsory error manununod. Na di lang ko anticipate kung say problema ninyong duha. Ako lugar nga kuani kining sa klaro lang nga sitwasyon. Sa buhi pa si banag asawa, wa sila hilabtanay. Okay? Sa mga exclusive property. Wa sila hilabtanay. Kano sa man makahilabot o dili siguro matawag nga hilabot. Kano sa man nga moakro ang iyang katungod og moingon siya nga ako adunay katungod sa pagsunod panahon nga mamatay ang isa, either the wife or the husband, tungod kay ubos sa atong balaod, siya ang compulsory heir. Wa man say mga bata, siya gyud. So siya ang makasunod. So as to the question, unsa nga ito imong pangutana? Diyot lang. Makasunod ka ba, di ba? Kadyot ako susihon kay basig masayop ko. Kadyot. Dira. Ako namatay. Balo ako namatay na akong bana na asya kabtangan sinunod sa iyang mga ginikanan. Sa ato pa, mahimo nga exclusive property. Okay? Sinunod man niya. Wala kami anak na abakoy katungod naa kay katungod. So trabaho ni mo na imong i-assert, i-preparar imo mga papilis sa pagpamatuod, pero kadyot lang kung nagabuwag mo nganong gabuwag man sar mo. Sa may rason kay di na to may bawaan part, no? Kay basin og no apon do na po'y mga kasulatan si Bana before namatay nga ay gihatag niya, I will have to disinherit my wife for being unfaithful because she promised to me nga love kuno ko niya, love as in mahal ko niya, unya gibiyaan din ko niya. See? So pwede siya i-disinherit at the same time. Nganong gibiyaan man nimo? Nya ilabin na kung puyo-puyo ka, doon na kay laing kulo ka didong, nga maunay nagahapyod-hapyod ni mo sa pagkakaroon, samot ka gyud di ka mabahinan. Kay basig na disinherit ka. Because by operation of law, without any further problem as to the right to inherit the property, okay kayo. Pero ang problema, nautana mga niko, nganong gabuwag man mo. Unsa bay rason? Di ba? Sige, I hope nga nanang pagpasabot na ko diha kanimo sa hinahinay mahayag-hayagan ang imong hunahuna. Wa man siya magpaybaw kinsa tagaya, kinsa siya ug asa ba siya gikan. Gipadala man lang niya ang iya nga kuan kining pangutana. Karon tataod kay dunay nangutana part if naapay nabilin na tong oras nga taas-taas, hisgutan na to ang plea bargaining. Importante kini kaayo gawas sa mga subsub nga mga pangutana. Importante kini kaayo kay kini nga plea bargaining o kinsa ang sagad nga to magakadunggan nga mag-enjoy sa plea bargaining kini mga adik-adik, mga mayukmok nga tao. Kay mag-plea bargain good taon sila. Kana nadakpan sa buy-bust operation. Kamo paminaw mo kay importante kini kayo. Yano kini nga mga kaso, pero it involves the freedom sa ato ang mga naigo sa buy-bust operation. Explain ko rin karon ta taon kung doon na patay igong oras kabahin sa plea bargaining. Ha? Sige, kadyot lang ha. Si Junjun Macas, Noda Beritas. Good afternoon, gwapong manager Sir Frank. Ay, sos, ayaw hagi ko ninyo. Kay, dili nga ni ko makadungog nga ingon na ni Ana na, lain ako huna-huna. Unsa man day? Good afternoon, gwapong Frank. Ay, kadyot lang. Kay, basi magduda sila nga, ay, gisubli yun ni Sir Frank. Okay, naamay pulong nga gwapo. Di ay, sayop lang ko direk basa. Pamo ko yapi. Akong silingan, nagpositive siya sa usa ka random drug test, dire naman ni noon.
Hanto karo wag gyud ko ni matrapoy alcohol. Unang wag gyud mataktak tong sa kalugas nga biko sa espeho diri sa ako ang kuan kining cellphone. Na-terminate siya gilayon of course. Bisag ako. Oo. 7 years na ihang serbisyo na aba siya makuha na aba ni Joe process si more. Mo kining unsa niya kining pangutan na niya. Malisod ba kayo ni? Ilabi na ka illegal drugs. Bisag asa ka, private or sa government. Once nga ma-involve ka sa illegal drugs, as a matter of policy in the respective offices, be it in the government or in the private enterprises, summarily, pwede ka nga i-terminate. Fault man nimo na kung tagaan kag separation pay man pananglitan, ganahan kay tagaan kag separation niya, sala pag yun nimo. Pero for humanitarian reason, there are some companies nga muhatag sila o konsuelo di bobo sa pag-separate sa mga mao nga kumpanya. But you cannot compel the management to give the financial assistance in the form of separation pay. Nga naman, dako ni nga sala. Gross kini, gross. Maisip ni nga gross disobedience of the policy in the office. Why? Because the existing policy in the office do not involve in the illegal drugs. Pero ikaw, nalambigit ka man sa illegal drugs, unya tagaan kapag yun og award in a form of separation pay. Murag bakikaw, no? Pero doon ay ubang kompanya, discretionary sa mga kompanya, nga pwede po siya magpabalon. Oo. Out of generosity on the part of the management, na may uban ingon na. Pero you cannot demand for that. Kay basig inon ka niya sa management na John nga, sa para diha, ikaw pa'y gadik-adik niya, demand ka pa na ako, kakuyap pa diha. Napoy uban niya siya nga do, asa ka man. Ako anak ko, sir, kining, di na ko magtrabaho, kay adik-adik man ko. Uy, kaluoy, bagay din mo, uy. Mo ba? Magbuhat sa kugnot dito sa, kuan sa finance. Dadan ni dito. Kuan dawata o pila ihatag. Lain po na ang sitwasyon. Pero do not ask for more. Okay. Okay, John, mag-istorya ra ba ko about plea bargaining, John? Kaya ba ko na kay mga kailan, na kay mga amigo nga either na nag-enjoy sila sa plea bargaining or wala. Okay, nalasige. Kadyot lang ha. Wati ko ka ako kanang isgutan. Gikan ni Ibor Hamot. Ayong hapon, Sir Frank. Oy, ayong hapon, Sam. Gusto ko maligo sa Ultra Winds Puhon. Ay, maayo. Oo, pag kuan ka na para mag-enjoy mo diha, tibok ni mong pamilya dadon. Ha? Kunya na ay mga guidelines diha sa Sumbanan Silbi na sa swimming pool ato pong sundon. Ha? Kaya na may normal man na may guidelines. Ha? Kunya magbalon ba ka dito ba ka mo mag-order, kay lami man po diha ang mga pagkaon diha sa restaurant sa Ultra Winds sa Mountain Resort. Ang good news, barato. Sige, ako makana ko diha. Sige ko makakaon ng pampano o pumpano maghana. Gikan ni Septem Virgo. Noda Berita, Sir Frank. Akong pangutan na mauni. Akong igsuon na suspended for 30 days from August 3 o pagka September 2 nangutan na siya sa HR if ma-duty na ba siya. Pagka ugma September 3 giingnan na siya nga maghulat lang si Moore. Okay, kadyot lang ha. Maghulat lang sa further September 3 giingnan ra siya nga maghulat lang sa further notice. All right. Naa
ba naabay na violate ang agency sa gihimo nila sa akong igsuon agency di ay nga nahuman man unta niya ang 30 days suspension pero la gihapon siya ipa-duty. Consider gyapon siya man nga empleyado, no? Insakto ang iyang pagpangamusta kung pwede na ba siya makabalik sa iyang trabaho after 30 days o gignan siya sa HR nga maghulat lang. Hotwate lang, no? Up to 6 months. Kay kung panalitan ang imong paghuwat-huwat mo sobra na sa 6 months, lain na nga sitwasyon. It's either nga pwede ka maisip nga floating nga empleyado or maybe constructive dismissal sa imong kabahin. Diha kita paingon diha nga sitwasyon. So kung unsa man ang gisaad sa HR, wat-wati lang. Wat-wati lang. Nya magpakita ka, magtinarong ka, suspended ka for 30 days, sa unsay sala. Unsa maiyahang problema nganong suspended siya for 30 days. The moment nga maisip kitang empleyado sa kumpanya, ayaw panagruan nga ang paminaw nimo ikaw na tag-iya sa kumpanya, sayop man guna. Kinanglan nga once nga maisip kang empleyado sa usa ka kumpanya, you do not have only to follow the rules. Naapay daghan diha og magpaubos ka. Kay basin og ikaw mga wala dili unsay na wala. Basin og pagkawala sa inyong labaw dahil ikaw na magkinampay sa istorya. Ako ka na magkinampay. Bisag musumbong ka pa. Na mga violation. No, na violation siguro. Muna nga, kuningon na saad ipabalik ni lapse na ang 6 months kana maisip na nga constructive dismissal sa akong pananaw. Or floating. Ikaw, wa kay trabaho. Wa kay trabaho. Na, mura ka na lugar o gidismiss sa imuhang anyway, kung unsa may mga problema, you have to be notified. Naamag yun ang gitawag na to og kanang due process. Di mag yun na mawala. Di mag yun na mawala. Pangtanaw, sa may sala niya. Nganong 30 days ka na, 30 days, taas-taas na. Oo. Kanang 30 days, dako-dako nagsala. May base sa akong experience. Kay ang akong experience kanadto nakadisiplina, nakasuspender ko og usa ka kauban ako sa trabaho, sakit sa kumbuot kay kumpare pa. Pero dako ang iya sala, giihian niya ang among announcer's booth kay hubog. Nagalisod ko pa programa the following day. Dito ko sala nga booth. Na alam, malipay ka nga mingon ka, purpida sa katub imong gibuhat bitaw nga pagpangihi. Patagnahan gikay ko. Makaingo ka na anak. Labi-labi man nakadako nga sala. Ngano man, hubog. Di, apid-apid yung saypanan. Di ba? Sige, ingon lang na Mr. September Virgo. Klaro ha. O kaning unsang bagyod, no? Aron nga ma-inform ang imong igsuon, imong parente, unsay atong sunod nga buhaton, human mo kapas ni, human sa iyang gikasaad. Okay, kung mo palapas na og 6 months na layo niya floating, no? Whether we like it or not, kung floating ka, it seems nga ikaw constructively gitangtang na sa imong trabaho. Okay, sige, gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Hi Sir Frank, hi. Wa ko ka-attend sa second hearing sa arbiter against my employer. Unsay pwede may tabo sa ako ang kaso ani. You have to report dito sa mong arbiter. Magsuri ka, ino nimo nga
sir kining pasilo alam ko sir kay mo kana mo kini kanang ang bata gud kakalibang akong anak idala nako sa ospital. Unya kaning abi na kog makabalik ko diretso wat magkukos doktor kay gusto mo kog libre gud sir. So nalangan ko. Sorry ka sir, paybaw lang ko nimo kay basin unya og unsay mo ikasulti basig ma-misunderstood ko nimo sir nga di ko interesado. Interesado gyapon ko sir. Inanala nimo. Di man na sila masuko. Kay di man na trabaho nila ang pagpangasaba sa mga trabante. O si Rodney Rekenrula. Loisab, no? Inunaon lang nanto nga para valid. Pero kung panalitan mo ingon ka nga, sir, surik ay kay gakompute ko sa surtres kay siging gagawas ang number ng gihatag ni Sir Frank. Oo, munang nalangan ko sir, ay di ka invalid na nga rason. Uy, ani gawas ganina 459. Na ako number na to pero wa ko lang ihatag kay di man ko dili na ko rekomendado. Duha ni ka number 479 o 459. Okay, nala sige. Ram Aberion, maing hapon Sir Frank, watching and listening on your program. Thank you Ram, ha? All right, si Ma'am Faye Mondia. Maing hapon Sir Frank, init na sa may muot gyud ko kanang inanawa nga mura bitaw kakapungot sa kainit sa atong palibot. Iyon na balos-balos ni mo anhiman si Kuan Helen. Mabot na nga ni si Helen sa Philippine Area of Responsibility, magdagom-dagom na sam, no? Luzon na sa rumbo na ini, ay maapil kita gyapon. Nga apil nga ning Palawan og Cebu, katong katong bagyo nga Ferde og Hener. Unya dayon ang gale warning, dagko nga mga balod resulta sa habagat. Wagi ko matikod nga ang pag-asa ga tawag nga murag gibisin nilang ilang kagalingon pagpanawag pagpahimang no nga bantay-bantay ta sa mga dagkong balod. Buhatan na ninyo pag-asa, ha? Palihog lang. Mayong hapon Sir Frank, matud pa ni Mafe Mondia. Init na sa dinuon karon ang panahon. Agad-agad na lagyod ta ani sa panahon. Pahulay sa sir, minaw ko karon na karon. Okay. Sige Ma'am Faye. Kini bitaw ang kainit sa panahon mura usay paminaw na to nga unsa ba ni kining kaduol ba kay sa adlaw na to magbaklibak ta mura og gasunggiban man ta og puspuro maglako init gyud kayo o busa ay mo kumpiyansa relax mo Ma'am Faye may man kay alirungan ka mas dagkong kahoy ang kabugnawon ang huyuhoy sa kabugnaw sa sa kahoy diha makahatag na to og maayo nga fresco nga ginhawa samtang gapahuway ka diha sa mong gamay nga balkonahe. Saan sa gamay? Kadako sa mong balkonahe Sir Frank, wa ka lang kakita. Okay, nala sige, salamat si Ma'am Faye Mondia. Alright, may hapon po ni Ma'am Elizabeth Basilgo ang atong way paglubad nga higala. Din dapita sa Lumbia, no? Sa Lumbia area. Usan ni sa Malambuon nga barangay. Pero mahimong stagnant kamo diha sa inyong kalambuan. Ilabi na kung dili palapdan ang krasada dire dapit unahan gamay sa overpass. Kay ang mga beneficiary ni ining tanan part tibuok District 1 sa hinterlands. Alright, gikan ni Muraska Bataa. Grabe ni iyang pakuan daw. Kining kining pangalan ba o murag ang epekto ninyo makalibanga ta kay buras kagod grabe sab niya ang alam Noda Berita. Sir Frank, kung ma-involve ang usa ka bus company sa accident o gipatay pa jud tanan gipatay og patay na jud tanan if naay usa sa pasero dili makabayad. Like for example, one of 35 passengers. Kung isukol sa usa ka tawo, nga kasuhan ang bus company, pwede ba ni magpasira sa kompanya? Lugar ang rason gumikan sa kadanghag. Depende kung dawaton ba ni, no? I-reason out unsay mga balido nga katarungan. I-reason out kay kung notorious na gid siya nga kining sakyanana
or kini mao nga kompanya, ang ilang mga driver mga danghag. Kay tiaw man na naibuta ipa-drive. Pikas mata makakita niya, pikas mata kining dili makakuan o niya basin og naay driver ng apungkol o daghang kay nang kuan. So tinuyo recklessness na gyud ni on the part of the management. Pero kini magagad lang dayon sa decision sa atong korte. Kasuhan magkakaso pag ni siya. Musukol man ni sila. Musukol ni sila. Nganuman lifeblood kini sa mga bus company. Wala ni mga bus nga magapamasayro, patay pud sila. Patay pud sila. Magagad ni sa mga ebidensya kining sir si Buraska Bataa, no? Okay, kadjot lang ha. Alright, nala sige. Alfio Arindain sa kuani sa Ormoc. Oo. Noda Beritas maing hapon Sir Frank, makadawat na kami sa mga titulo sa lute nga among gipuy-an diri sa JICA Resettlement sakop sa Barangay Lao, Ormoc City. Scheduled karong umaabot pizza 20 Biyernes sa buntag. Pangutana, pila ba kaadlaw ang tagal sa pag-transfer process ngari sa AKUA pangalan o ang titulo. Salamat, sir. Why problema, sir, kung titulo na gyud ang mahatag sa imo? Kaya ang imuhan na no, kung titulo na, buhis na lang imong pagabayaran, no? Kung titulado na kini unsa ning programa, kini programa ni sa gobyerno housing. Okay. Kung ang imong pangutana kanus jot lang ha. Biyernes sa buntag pangutana pila ka adlaw ang tagal sa pag-transfer process ngari sa AKUA pangalan ang titulo. Once ngani mag-mention kag titulo, ang presumption na nakapangalan na sa imuha o na nanay titulo na nga na pirmahan na prepare na sa Registry of Deeds. Ingon na kung titulo, no? Kanang gitawag nga original certificate of title. Duha man nga klase nga titulo. Ang usa original certificate of title, ang ikaduha na common sa mga private property mao ang transfer certificate of title. So paybawa lang ko kung say naa diha nga mahuptan nimo magunitan nimo nga document. Paybawa lang ko. Pero kana kon panalitan na inyuhan na gyud nga pangalan na tituluhan na. By the way, mautana ko, doon na ba mo gibayaran ni ini? O totally libre lang o niya dayon ni lugwa ang titulo nakapangalan na sa inyo. Paybawa lang ko sa development may tungod ni ini para nga in kaso o gikinanglan nga tuang nga mga kining mga panghuna-huna, so mahimo nga ato sa nang ipabulhot dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa. Okay? Nalasige. Adjot lang ha. Tanon ako, wala baylain nga pangutana. Adjot. Kaya doon ako i-erase akong i-delete dire. Sige. Alright. Wala na diri sa 0917 akong huwatan just in case of na amoy mga dugang nga mga pangutana. Pangutana lang, pangutana in case of doon na may mga i-follow up, do it, no? Kay aron lugar sa ingon nga mahatag na to ang katinawan. Nasubli na ata YouTube channel ni ini diha mismo sa malukit ninyo diha sa inyong Android nga cellphone, no? Ang YouTube channel butangan lang nato, i-type lang nato Nuda Veritas CDO diha sa YouTube. Mugawas dayon na ang tanang episode sa programa nato nga Nuda Veritas. Kamo na day magpili-pili. Ang ako lang para di maputol o masabtan ninyo ang atong mga diskusyon, ito lang utaas ang oras ang bakante sa pagpaminaw kay kini more or less muluntad og almost
usa ka oras, hapit mag usa ka oras gama o ga programa. Kini ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. So okay. Sige. Kinsa iwa sa mga vlogger sa kauban nila ni Rodney, kinsa wala nga makapadala sa pangutana kay kini sila kugihan kay once nga naat sila mga amigo ilas ang pangtiman-an ng mga problema niya ilang irili din pinagi sa ato nga programa. Okay? Sige. Kaganinang pagbukas sa ato nga programa nag-ingon ko nga hisgutan ta ang may tungod sa plea bargaining. Okay. Pila ka ninyo karon nga naminaw, siguro familiar na ninyo ni. Ako ngano na kuno ako pag hisgot usab may tungod nini. Na ay daghang kapawta na, no? Unya at the same time do na ko'y mga kaila close na ko sa matter of fact ang ilang mga kaparentihan naa sa Colombia kay naigo sa buy bust operation sa ato pa illegal drugs. Kini nga plea bargaining, common kay kini sa ato mga kabus ka mga kaisunan nga gakaigo sa buy bust operation. Sabtan ninyo kay bisag din sa ato every now and then na ay atong kakaduggan nga si Juan de la Cruz nga nagpuyo de sa Lapasan, nagpuyo de sa Puerto, nagpuyo de sa Bugo, ilabi na sa Naga Puerto, gibay bust operation na dakpan siya na ang custody sa atong kapulisan din sa atong syudad. Ama na paingon. Paingon gina sa Lumbia. Now, kung naa ka na sa Lumbia, by the way, unsa may common nga violation nga mabuhat sa mga adik-adik nga mga individual sumala sa Republic Act 9165. Mao ang Section 5 o ang Section 11. Ang kasagaran nga nag-enjoy or gusto magpaimulo sa plea bargaining agreement mao katong naigo sa buy bust operation nga sagad nakasupak sila sa Section 11 sa 9165. Pautan aga ni inyong mga parente. Section 11 sagad. Kaysa Section 5, dili basta-basta. Life imprisonment na diha. Lugar og itugot nato na nga maipa-plea bargaining. May mo ba din na unsa may epekto by the way sa plea bargaining? Kini paminaw mo mga ginikanan kay baw kong uban nagkonsumisyon na gumikan sa ilang anak. Ako gani dunay ila. Nga mura og kaupat na gabalik-balik sa Lumbia. Di man mapugnan. Primero user ni siya nya ding ngadto ni baw anak ko nga user at the same time og naay mo palit baligyan kasab. So duha lugar iyang sala kay sa Section 11 naaman diha ang pagpamaligya poser. Delivery of shabu, trading of shabu, ingon na sa Section 5. Dito sa Section 11 sa Republic Act 9165, possession ka na siya. In other words, gibay bust ka sa atong kapulisan. Nakuhaan ka pag buy bust operation, nakuhaan ka og kamay gikayo nga sasi nga shabu. Alright. Pag human na pagdakop na nimo, ang mga otoridades magrekisa. Di ba? Mo nag-ingon ako nga that is an exception to the search warrant which is and which should be implemented in accordance to the rules. Nga naagi search warrant, ilabi na kung hiling-hiling. Kiniwa na di na kinanglan taong search warrant. Gumikan kay incidental na kini sa iyang lawful arrest. Buy bust operation man.
Okay, so manghiling-hiling kas bulsa. Di ba? Yan, nakita na po itong laing Cebu, yun na, ang pag-search o ang pagkuha sa Cebu, sa laing nga bulsa, valid ba? Valid. Kay nadakpan man siya atol sa buy-bust operation. Sa buy-bust, munang flagrante delicto na di na kinanglan ka o warrant of arrest. Okay. And so, nadakpan ka. Violation sa Section 11 sa 9165. Dala ka na dahil sa Lumbia. Pag-abot ni mo dito sa Lumbia, nagana kayong mga suggestion sa mga parente nga ipa-play bargain. Unsa maning play bargain? Paminaw mong mayo. Ang play bargain, may lang makaatol ka mo sa judge nga dili istrikto. Kaya naiuban nga mga judge nga pikatan ka, nga muhangyo ka nga mag-play bargain. Kining Your Honor, my client is very much interested to have a plea bargain in this case in violation of the Republic Act 9165. I hope that our request will be granted. Ay, wa mo tingog si judge. O nitingog man panalitan, may nga malay simod. No, sa to pa denied. Denied. Luwi kayo, di ba? Kay denied. Naapoy mga judges nga makasabot. Maingon din ang judge, granted. Sige, mag-play bargain ta. Kanong sa man na to himon. Alright, sabot na, mauna. Ang play bargain part, mauna nga, mo dawat ka sa imong mga kasepanan. Mudawat ka atol sa arraignment. Mahimo pod nga dili arraignment. Kana lang kay na-arraign ka naman. Di ba? So sa plea bargaining, mingon ka nga butan ta lang diha sa arraignment no. I-arraign ka na. Unya dayon mingon ka na dayon nga kining guilty, Your Honor. Sa to pa imong gidawat ang imong kasepanan. Unsa may epekto sa plea bargain? Ang imong sagumbangon ana kay nag-plea guilty ka man kadtong lesser offense. Nga imbis pananglitan nakuhaan ka og Cebu, basin ang nakuha lang or didto lang ka ibutang tinuod na kasala ka pero sa laing matang sa offense nga lesser. Mo nang gitawag nga plea bargain or plea bargaining or plea bargain, i-admit nimo reduced to a lesser offense. Dito ka sa minus-minus. Mahimo siguro nga nakuhaan ka lang siguro o timbangan. Di ba? Kay nag-plea bargain ka naman. Imbis nga dito bugat-bugat, pag plea guilty nimo to a lesser offense kay plea bargaining man dito nakatungod ang imuhang pag plea bargain nga naghupot ka lang o timbangan. Dili timbangan sa kupras, kundi timbangan sa Cebu. Gamay raman na. Niya nga ni ako. Mauna siya. So, pag plea bargain, sa to pa ang judge nakadungog, guilty siya. Okay? So, ang judge, mingon dayon, okay, in connection with the plea, etc., 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 yun na ang lugar. Gumikan sa imong pagdawat sa kasepanan, plea bargain, ikaw silutan mga duha ka tuig. Mao kanay rason nga kung naa ka ng plea bargain, ang imong paryente nga adik-adik, dili pa diretso makagawas because he has to serve 2 years or maybe 3 ba ka tuig or 1 year ba. Okay? Dili automatic makagawas. He has to serve yet per order of the judge nga mapriso ka pero shorter nga period. Sabtan ninyo? Muna nga, di ni mo damhon nga samtang naa ka diha sa iskina, nakalabay ang imong siling nga adik-adik, nakagawas na.
wa ka kibalo nga nag-play bargain na di ito siya. Kaya kung di ka mag-play bargain, kanang mga posisyon sa mga Cebu, taas kaing silot na. Ilabi na kung maigo ka sa Section 5, life imprisonment. Di ba? Ganahan ka na, tibuok ni mong kinabuhi. Muna nga naa diha ang play bargain. Ikaduha, ganahan sab kayo ang fiscal niini o ang PAO, ang Public Attorney's Office. Nga naman, sa kamayukmok nining ato mga igsuon nga nadakpan gumikan sa buy-bust operation, mayukmok kini sila, luoy kay kini sila, di kini sila maka-hire og private lawyer, magmantinil sila sa PAO, sa PAO. So ang PAO malipay nga dunay plea bargain aron mahurot-hurot ang mga kaso nga ilang giatubang. Di bininalim. Dili nalim. So mao na ang magakitabo nga madungog lugar nga mo ba dakpan? Di ba bag-o po to siya nadakpan? O gabalik-balik na. O kanang faktor nga magbalik-balik na ipanahon mabalibaran kagyud sa judge. Ingon na. So pag plea bargain, chances are although dili automatic makagawas ka sa prisuhan, naa ka pa'y panahon nga mag-serve diha sa prisuhan. Pero shorter ang period gumikan sa plea bargain. Kaya bingon naman ang judge nga, okay, nag-plea bargain naman siya, na imbis kining kaso magatubang siya og 6 years minimum to maximum of 12 years, ay 2 years lang atong pagpriso nini kay nag-plea bargain man. Mao kanang uban diha gaganahan nga madakpan sa buy-bust operation kay gusto nila mag-plea bargain sa susamag bahin. Adik-adik ka pa. Na I hope nga kining ato ang mga politikus pagkakaron o mga adik-adik man panalitan kamo ay na lang mo pag-plea bargain. Kung di pa mo madakpan nining mga panahon na, di mo mamonitoran sa PDEA nga usap mo og Cebu, pagpa-drug test na lang kay hapit na ba ang filing sa COC. Ha? Sige. Klaro na. Nasabtan ninyo. Let me know og wa niyo masabti. Kay abi di mo ganun na kuno na ko gisgot nini. Gumikan lagi nini ato mga ila, yang mga parente. Siya ka to man dito. Dito. Tuas Colombia. Sa ilang kabala ka to kay karo pila ka buwan makagawas na to kay nag-play bargain naman. Oo. Sa to pa, reduced to illicit offense. Kay iya man gi-admiter nga adik-adik siya na igo man siya sa buy-bust operation. Dili man po na dito ga automatic nga pag-play bargain mingon ng judge. So sige uli na. Dili silutang yapon pero minor na. Manang ang uban ingon nga ay maghuwat po to Sir Frank mga 3 years. Nga naman, nag-play bargain man. 36 months, 3 years. Na okay lang sa mga naa sa Colombia kanang mga creative, no? Na may mahimog tato, nga bandiha kanang may mo kiskis o kilay, ang bandiha may mo hilot, no? Unsa pa ilang kay kuan na siya kining productive ang iyang panahon diha sulod sa prisuhan. Nay uban diha nga makagawas karon, maingon pag yun kuno sila nga, sir, kana akong banig ay ginaglukuta kay balik ra ko. Kutsinang ko sa di kato ang mga kaigsunan. Oo. Okay, nala. Kanuna gi ko ni istorya sa ubanda. Sir, unsa man? Gawas na dito. Kita-kita rata dito sa gawas. Lagi, sir. Pero kanabandig na ko di, sir ba? Nga naman. Imo nang i-donate. Sir, ay, sir. Kaya mabalik ko. Kapoy ba kayo? Napailain nga pautana. No? Kanang proseso sa pag-piyansa. Unsa man ang piyansa? Piyansa, meaning aron makagawas ka temporaryo. Gituyo ka na nga piyansa to assure your presence during the hearing or during the trial.
Now, I suggest katong gusto nga magabutang og piyansa kanang cash gyud. Ngano man kay kung ma-acquit ka, ma-dismiss ang kaso, kanang kasban nga imuhang gibutang diha mismo sa korte iuli sa imuha. Pero surety ban man panalitan, wala na. Wala na. Ang kas mas mayo. No. Kano sa man nato para sa gusto magbutang og piyansa? Ang magbutang og piyansa kadto mga akusado. Now, every time nga dunay information nga ipreparar sa fiskalya nga i-file na ang kaso dito sa korte, na ay recommended bail bond diha nakabutang diha sa ubos nga bahin sa page sa maong nga information. Naa dito sa ubos recommended bail bond 30,000 pesos. Naa diha 50,000 depende kay ang prosecutor's office kumplito na sila og mga kodigo na ay gitawag nga bail bond guide. So, ug unsay sala nga imong nahimo, human sa investigation sa fiskalya, i-ready na ang pag-file sa kaso batok sa akusado. Ilan ang tan-awon dito sa bail bond guide nga TEF, tan-aw na to ang TEF, pila ang bail bond piyansa Selby. Ay, 50,000. Mao nang ilang ibutang. 50,000. Pero kanang 50,000, it doesn't follow nga mo gyud na strictly sundon sa hukmanan. Kaya naa may mga abogado sa mga sinumbong nga mohangyo dito sa huwis motion to reduce bail bond. Paus-usan. Naapoy huwis nga tan-aw niya nga angayan, so i-reduce ang bail bond. So siguro imbis nga 50,000 mahimo nga 30,000 na lang. So may na lang na lugar. Oo. Ang akong advice mo ni monitora gyud ang kaso. Monitora. Unya unahon ninyong tan-aw diha mao ang bail bond. Aron nga kita makapreparar pila ang ato ang bail bond nga inuta sa pagasulti ibayad unya aron nga dili gyud matanggong ang ato ang akusado. Kay kaybaw ka kung matanggong lain nga mga proseso ang atong pagasundon. Dugay pa ang mga dili immediate nga unsa man kuan sige ay pagawas na kay dili na ay mga proseso gyapon ni ana. Kini abi nimo ako ning hisgutan. Ang feeling ko lang no dili man ang ining hisgutan kay mura og simple lang ning mga kaso no. Pero ako sang paminaw angay nga paybaon natong ato mga kaigsunan. Nganuman para pud sila dili ignorante. Masuhito sila unsa ang nilang pagabuhaton. So kamo nga naminaw karon og naay sumbong follow pon gyud nimo. Kano sa mo tundon ni nang utana nga Sir Frank kung naay sa to sumon na automatic ba nga ma-warrant of arrest. Ako na nagitubag no. Ako na nang gitubag. Kini nga mga pautan mga pitsi-pitsi lang ni. O pitsi-pitsi pero gapangitabo. Anyway, doon na yung mga palitan. Pangutan ni Alfeo Arindain. Kini nga may tungod sa titulo. No? Basin og kining kulang lang ang taga-NHA og explanation. May tungod din mga butanga. No, di masabtan in town sa atong mga beneficiary. So open ta kay aron lugar nga matagaan nato og guide pod sila sa susamang bahin. Mo may tuyo nining atong programa. Ang paghatag og kahayag sa atong mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga igsoon nga naa sa kadaplinan nga halayo para kanila ang usa ka sistema no usa ka pamaagi nga masabtan nila ang mga butang nga dili sagad nilang sabdan dili sagad ga pangitabo sa mga butang nga dili sagad ga pangitabo part istranyo gid kay na sila ni ana
mga ignorante kini sila, magngangani sila. Haun sa kanito mga karupa ko nakadungog nga mo kana mo kini nanadayon no. Ngano man for lack of education. Dinhi sa ato nga programa sa Nuda Veritas, we have to educate you. That's why I suggest nga tagain ninyo og bili. Tagain ninyo og panahon kining mao nga programa. Kay dili man ni personal namo nga kami ang maglumpat-lumpat sa kalipay kundi dili kamo ang mga individual nga apektado na ini. Wan natin panonogoras din sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon. Thank you na lang sa inyong pagsunod. Sa nga ni Ricky Langga, atong kuyog na to karangapuna. Sa nga pod ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro City. O sa ngalan pod ni Agas Swan, City Councilor number 1, Padayon Pilipino sa Saguniang Panglungsod sa Cagayan de Oro. Kami mo ingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon.